Ayan pa kayang, hey, good morning. Good morning mga kapwa ko kahanay. Sa puwersa 99.9%, sa puwersa sa Visayas, sa Luzon, sa Mindanao, maging sa masulok ng mundo. Huwag na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Napakahalaga po na ating topic po ngayon, sapagkat ito po ay kung ano nga ba ang importansya ng isinusulong na jury justice system of we, the sovereign but powerless Filipino people, ng team juror, ng Philippine Trial by Jury movement at ng political arm nito na Partido KKK 2.0 Demokratiko. So, isa na po natin from the top. Sa demokrasyang bansa o demokratikong bansa katulad ng sa atin sa Pilipinas, no? Na malino naman nakaukit sa ating 1987 Constitution, Article 2, Section 1. Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Sinulit ko, sa demokratikong bansa po, ang kataas-taasang kapangyarihan ay nananahan sa mga soberanong mga mamayan. Ngunit, ito yung malaking ngunit ang poder para manduhan ang mga instrumento at ahensya ng gobyerno, no? Mga institusyon, kamukha halimbawa, no? Ng militar, ng pulis, ano po, all armed forces, no? Ay hindi pula po sa kamay ng mga mamayan kasi magulo no? Napupunta po ang mandato sa kamay ng mga halal na opisyal ng ating gobyerno. Ano po? And so, kung nakaata na sa kanilang mga balikat, mga pag-utos sa pulis at militar, at iba pa, mga ahensya, instrumentalidad ng gobyerno, paano kung gagamitin nila ang poder na ito para abusuhin, traidorin, at pagnakawan tayong mga soberanong mga mamayan? Ano ang ating kalasag, panangga, no ha? Sa madaling salita, kung mga maaring magamit niya talaga ang poder, no? Sa pang-aabuso, katraidoran at pangdarambong, inukit sa saligang batas, no ha? Ang Bill of Rights. Bill of Rights, ito po ang proteksyon ng mga soberanong mga mamayan laban sa mismong gobyerno. Ano po? At ang pinakamahalagang karapatan na nakaukit sa Bill of Rights para huwag mayurakan lahat ng iba pang mga karapatan ay ang karapatan sa trial by jury. No? Kung saan mismo mga mamayan bilang mga grand juror ang kumikilatis kung may probable cause para akusahan o isakdal ang irereklamong opisyal ng pamahalaan at kahit na sino sa mga mamayan. At syempre, meron pa isa, trial jury naman po. So bilang mga trial jurors, ang mga mamayan din po, no, ha, ang huhusga kung akusado sa korupsyon, human rights violations, no, land grabbing, no, iba pa mga karumal-dumal, kahindik-hindik ng mga krimen, ay guilty o kaya siya po ay inosente. Sa madaling salita po, ang hukumang trial by jury po ay kalasag at tabak ng mga soberanong mga mamayan laban sa mismong kanilang pamahalaan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay tunay na demokrasya. Katulad ng sa Amerika kung sa hinugot ng ating demokrasya. At hindi po pwedeng sabihin na iba yung brand ng demokrasya nila kaysa sa atin. Iba ang brand ng demokrasya sa Amerika kaysa sa atin. Hindi po pwedeng sabihin na gano'n. Sapagkat kung demokrasya, demokrasya. Wala nang iba-iba pang mga level o iba. Dalawa lang yan Dalawang pamahalaan lang ang meron sa kasaysayan ng ating mundo. No? Demokrasya o diktadorya. Diktadorya. Maging yung may mga hari pa sila. Diba? Madalas kaysa minsan diktador na rin sila. Maliban na siyempre sa United Kingdom
kung saan ang mga mamayan ay may karapatan sa trial by jury, yung mga Briton. Kaya hindi po nakapaghari-harian na ang kanilang hari doon sa Great Britain, United Kingdom and Northern Ireland. Po. So again, ito rin po nyo lagi nakanda maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kilatis po lamang, PhD, Public Administration, honoris causa. Bumababa kasi yung ating upuan. Well, anyway, so pag-uusapan po natin ang due process of law. Malinaw sa ating saligang batas nakasaad na sa Article 3, Section 1, Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Ang tinutukoy po dito, malamang sa malamang, ayun pong notice and hearing. Kung ikaw po, hindi ka po pwede pagkaitan ng iyong buhay, kalayaan, at ari-arian kung hindi ka muna bigyan ng abiso at litisin. Yan po, Pero ang pinakamahalaga pong sangkap ng due process of law, pambira itong ating billboard sa natin sa iyan. Ang pinakamahalaga pong sangkap ng due process, ayun pong pinaka-sustansya o masustansya. Ano po yun? Buwababa na naman, pambira itong ating upuan. Sinasabotahe tayo nitong ating upuan, Buwababa ba? Bumigat yata ako. But anyway, yung pinakasustansya po talaga ng due process of law ay ganito. Walang sinuman ang maaring sampahan ng kasong krimen o kriminal o kaya sibil, maliban na lamang kung merong akusasyon o sakdal mula sa grand jury of the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. At yung pangalawa, na bahagi ng due process na ating pong isinusulong na isa saligang batas, amenda sa saligang batas sa Bill of Rights. Ang pangalawang bahagi, lahat na akusado ay pagkakalooban ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukumang hurado o trial by jury of the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Ano po? Ano ang kahalagaan niyan? Ano ang importansya niyan? Abay, sa simpleng salita po, sa simpleng salita, yung pong ating kalakaran ngayon, hukuman traidor, palakasan ng mga abusado, traidor at kawatan na puno ay politicians, kung hindi katawa-tawa, abay, hindi ko alam kung ano itatawag natin dito. Bakit o kanyo? Yung mga nasa gobyerno ang gumagawa ng kaungasan. Sila po ang gumagawa ng pang-aabuso, katraidoran at pandarambong. Sino naman ang nag-iimbestiga? Yung pong mga bataan nila na taga-gobyerno din. Yung pong prosecutor, yung pong police, NBI, na kontrolado din nila ng mga traidor at kawatan. Sino naman ang nagpo-prosecute? Yung pong, siyempre, ang DOJ o kaya ang Office of the Ombudsman na kontrolado din. Siyempre na kung sino Pangulo. At sino ang humuhusga? Yung mga huwes. Mga huwes, yung mga justices at mga maestrado na kaya ding kasabwatin, sabutahin o manipulahin, sindikatuhin ang kung sino nakaupo sa Malacanang. Tama po ba? Umpisan po natin ang kwento ni Melchor Arthur Carandang. Where are you, Melchor Arthur Carandang? Ito siya. Ayan, tatandaan niyo po ba itong si Melchor Arthur Carandang?
Siya po ay Deputy Overall or Overall Deputy Ombudsman. No? At siya po in charge ng investigasyon sa mga anomalya at mga patay na rin. Usually, parang anomalya lang yata sa Davao City. Ang mayor noon ay si Rodrigo Duterte. Nung naging presidente si Rodrigo Duterte, no, natanong ito si Ombudsman, Deputy Ombudsman, kung meron bang nakuha siya ebidensya sa AMLAC. No. Sabi niya meron. At tumutugma doon sa mga naglalabas ang balita. No, sa isang account, umabot na mahigit 2 billion. No, yung joint account ni Duterte, ni Sara Duterte, ni Digong at ng kanyang anak ni si Sara. Ano po? Ngayon, sinuspindi siya. Sinuspindi siya ni noon ay Presidente Digong. Bagaman merong jurisprudence, merong desisyon ang Korte Suprema na walang karapatan, walang otoridad ang Pangulo ng Pilipinas na disiplinahin ang ombudsman kasi independent body ito eh. Binaliwala ni Digong, tinuloy niya. Hindi lang sinuspindi, talagang sinibak niya sa pwesto. So yung due process, wala, absent, missing in action sa kaso ni Caranda. Kung jury justice system pa uso sa atin, ano ang posibleng gagawin ni Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandan? Siya po ay maghahain ng kaso. Maghahain siya ng kaso. Doon po sa grand jury. Sisilipin ngayon ng grand jury kung may probable cause o wala. No? Ngayon, pagka napagtanto ng grand jury, siyempre naman, kumbaga no-brainer yan eh. Malinaw naman ang ating, kaya nga independent body, ang Office of the Ombudsman. Ano po, sila po ay mga impeachable officials. Ngayon, siyempre sasabihin ng mga grand jurors, abay, merong probable cause. So, i-indict nila itong si Pangulong Digong. Habang Pangulo pa si Digong, siyempre may immunity from suit siya. So, sisilyuhan yung kanilang indictment. Nalagay yun sa sobre, silyado, sa kanilang bubuksan pagka hindi na Pangulo si Digong. Meantime, doon po sa mga kaso niyang administratibo, pwede na umusad yun. Kung pwede na i-trial by jury yun, kung pwede bang sibakin sa Princess Caranda o hindi. At malamang sa malamang, yung mga trial juror naman ay magdidesisyon yun ayon sa kanilang konsensya, ayon sa katotohanan. Tutuklasin na nila ang katotohanan yun. At wala pong, hindi po under duress ang mga grand juror kung mag-imbestiga dahil hindi naman sila mga kilala. Pangalawa, pasekreto lang ka ng investigasyon. Ito naman trial juror ay wala din kakaba-kaba dahil protektado din sila ng secret agents ng ating ng pamahalaan. Protektado po sila. No? At pagka jury justice system na po ang uso, hindi na kontrolado ng presidente ang pulis at militar. Pwede na po talaga nilang gampanan ang kanilang trabaho alinsunod sa saligang batas. Wala na silang kakaba-kaba na sibakin sila ng Pangulo pag hindi na sinunod yung mga illegal na utos. Sapagkat sa sandaling sinibak sila, katulad po na nangyari doon sa investigador sa Chicago, Illinois, no? Sa kaso ni Kwame Kilpatrick na korupsyon, sinibak po niya yung investigador na nag-iimbestiga sa kaso na natutumbok yung nangyaring krimen sa kanyang mansyon. No? Sinibak niya. Yun pong investigador na yun, naghain ng kaso. No? Criminal at civil, siyempre reinstatement. At ginamit niya yung FOI law nila para kunin sa mga telco yung pong mga messages, mga phone calls. At doon napatunayan, lumabas na yung si Kwame Kilpatrick pala at saka yung kanyang chief of staff may relasyon. At meron din sila mga anomalyang transaksyon. Lumabas din doon na ito pong bagman ni Kwame Kilpatrick sa mga kontraktor ng lungsod, ng gobyerno, pamahalang lungsod, ay yung kanyang ama. Siya po yung bagman.
kumbaga hindi diretso pinadadaloy sa kay Kwame Kilpatrick yung kwarta. At pagka nakuha na ng tatay, siguro bahagi noon, pinapasok naman sa campaign funds ni Kwame Kilpatrick. Sa madaling salita, nagdesisyon po ang juror laban kay Kilpatrick. And so, nakulong po si Kilpatrick. Wala namang immunity from suit ang mayor eh. Diba? Kulong po siya kaagad doon. Inabot ng 28 anyos po ang pagkakulong niya. At yung pong detective, abay, binayaran ng gobyerno. Kung hindi ako kung maalala ko pa, nasa mga 7 million pesos. Tapos, reinstatement pa. So ito po, similar case ito kay Karandang. Posible talaga mangyayari na makakuha siya ng justisya kapag naikasa na natin ang jury justice system, maamenda na yung saligang batas. Ang Bill of Rights, ano po. And so, siguro, ilagay natin sa batas na yun po ay, kumbaga, hindi kailangan na prospective, ano po, pwede siyang, kumbaga, paurong, paatras, hanggang doon sa 25 anyos na from the time na emenda na yung Bill of Rights, 25 years prior to that, pwede po pumasok sa trial by jury. Sapagkat ang prescription period po ay 25 years. Okay? So, talon po tayo sa kaso ni Laila de Lima. Dating Senadora Laila de Lima. Ano po? Siya po ay nakulong sa gawa-gawang kaso ng Department of Justice. Ayon po sa mga naglutangan sa mga balita. Po, si Wigiri, ang punente. So inutusan yung mga prosecutor niya na sige, mag-invento kayo ng kaso. Pagkatapos sabihin nyo may probable cause, indicted si De Lima, Nobel yung inihain na kaso. Drug lord daw si De Lima, kahit nakatawa-tawa. Absurdo ka di po ba? And so, kulong ka agad siya. Di ba? Wala ka abog-abog. Hinuli pa doon pa mismo sa Senado. Ngayon, kung jury justice system po ang uso, hindi po ubra ang ganun sistema. Kung halimbawa, sinampahan ni Digong o ng Department of Justice ng kaso si De Lima, hindi po pwedeng direkta. Hindi po pwedeng sila din ang mag-determina ng probable cause. Pupunta, ito pong prosecutor sa grand jurors. At sabihin nila, ito yung akusasyon, ito yung mga ebidensya, testimonya, bla bla bla. So, ihaharap ng prosecutor yung pong kanyang mga testigo ng mga convict, mga preso. Ihaharap nila doon sa mga grand jurors. Ngayon, itimbangin ng grand jurors, titingnan nila kung may katotohanan ba na nangyari itong mga sinasabi nila. Unang-una, suspect na antimano yung kanilang mga witnesses sapagkat sila po ay mga nakakulong, may iba pa nga, nasa metro pa yata eh. Di ba? At pangalawa, alam ng mga jurors na posible, malaking posibilidad na under duress sila. Na sila ay inutusan lamang ng mga bataan ni Digong para magsalita laban kay De Lima. And so, malabo po eh. Sa tingin ko, malabo pa sa sabaw ng first class na pusit na indictment ang ilalapag ng mga grand jurors. Malamang absuelto si Senadora De Lima noong mga panahon pa lang yun. Kaya hindi siya dapat makulong for 7 years. 7 long years. Yan po ang beauty na hukuman trial by jury. Mga mamamayan mismo ang magbibigay proteksyon sa kapwa mamamayan na maaring laban sa pang-aabuso, katraiduran at pandarambong ng nakapwesto na iluklok sa pamahalaan ng Kumulikotong. Puntahan naman po natin ang kaso ni General Renato P. Miranda.
General Renato P. Miranda, General Danilo Lim at Colonel Ariel Quirubin. Sila po ay nakusan ng rebellion. Paano naging rebellion ito? Walang armadong pag-aaklas eh. Sila po ay pumunta sa EDSA, nagmarcha, wala po silang dala-dalang armas. Nagmarcha sila para iprotesta ang gayaan at ang pandarambong noong panahong ang Pangulo ay si Gloria Macapagal Arroyo. Ngunit, na-court martial po sila. So, kung jury justice system po ang uso na, yung court martial po, militar, hindi po pwedeng sindikatuhin ng kung sino pang Pangulo, kahit na sinong Poncio Pilato sa gobyerno. Sapagkat protektado din ng batas po ito pong mga general o na magiging miyembro ng court martial. Protektado sila ng batas at mananagot din sila sa batas. So kung ikaw ang general, tatanga-tanga ka na talaga, sobrang ungas ka na para sumunod ka dun sa illegal na utos. Sige, convict niya no matter what. Di po ba? So, ganun po ang beauty ng hukuman trial by jury. At kung halimbawa, palagay na natin na talagang tumalima itong mga general na ito sa utos si Gloria Macapagal Arroyo, abay, pwedeng dumulog ngayon sina General Miranda sa trial jury o sa grand jury para ipaglaban yung kanilang kaso. Reinstatement at siyempre, merong danyos, perwisyos. Yan po ang beauty ng hukuman trial by jury. Di sana eh. Ilang taon ba si General Miranda na nakulong? Kung di ako nagkakamali, mga 5 hanggang 7 taon din eh. Ang birang pati. So bukod pa riyan, sino-sino pa po ang mga biktima ng kabulukang sistema ng hukuman trial by jury. Siyempre, yung pong mga biktima ng land grabbing. At itong mga nakatira squatter sa sementeryo. Nalabag din po ang kanilang due process. Bakit po kanyo? Abay kung hindi po dahil sa talamak, laganap at mamalakas ang korupsyon na hindi mampat-ampat ng mga kawatan kuno ay politicians, ang pondo sa pabahay, daan-daan bilyon na po yan. Dapat ay nagastos yan ng tama. Dapat walang squatter na Pilipino ni isa sa tinubuan lupa. Pero mo, tayo ang nagmimiyari ng lupang hinirang, pagkatapos tayo ay squatter, ang birang pati. So ito karumal-dumal na krimen po ang ginawa sa mga ito. Kung jury justice system po ang uso, antimano, himas-rihas, lahat ng mga kawatan kuno ay politisyan. Yung pondo magagamit sa tamang proyekto. At makikinabang ang halos lahat ng Pilipino o hindi man lahat ng Pilipino. Wala ba tayong konsensya para sa mga kababayan natin ito? Yung iba naman ay nasa mga squatter colony na dinidemolish kahit na walang court order. Minsan bulong lang eh. Bulong lang ni Mayor. O minsan naman dadaanin nila sa konseho. Minsan may nanindigan sa konseho, ayaw nilang pagbigyan si Mayor, lalo na siguro kung hindi naman sapat na party binibigay sa kanila. Di ba? So yan po ang beauty ng hukuman trial by jury. Tayo mismo mga mamayan ang magbibigay protection sa ating mga sarili laban sa mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. At ito ang latest edition ng paglabag sa due process. Lahat tayo rito, lahat ng 99.9%, puwersa 99.9% sa puwera, biktima ng 13 hudas na maestrado doon sa ginawa ng desisyon kay Sara Duterte. Sa kaungasang kaisipan na kailangan daw proteksyonan ang due process ng isang akusado sa pagnanakaw, yung ating namang karapatan nating 99.9% sa pera,
right to information of matter of public interest, on matters of public interest. At siyempre, pandarambong po ito ang kaso na ito So at the very least, ay, di ba, litisin ng magkaalaman. Di ba? Ang sinasabi ng 13 Hudas, nalabag daw ang due process ni Sara Duterte, pambira sa patiso. Ano ba pagkakaintindi nila sa due process? Di ba? No person shall be deprived of life, liberty, and property without the due process of law. Di ba? Nalabag ba? Dahil sa ginawa na endorsement ng House of Representatives ng 4th Articles of Impeachment, ang due process ni Sara Duterte. Siya ba ay pinagkaitan ng kanyang buhay? Hindi naman na. Siya ba ay pinagkaitan ng kanyang kalayaan? Hindi rin. Siya ba ay pinagkaitan ng kanyang ari-arian? Mas lalong hindi. Nagliliwaliw pa nga gawin doon sa dihig. Diba? Ang balita ko, gwardiya sarado niya, itong si Digong baka magkamali na mapapirma ni Hanilet nung last will and testament para po yung mga nakulimbat ni Digong na di umano ay bilyon-bilyones ay mapunta kay Hanilet. Pambira o. And so, nakita nyo na po ang beauty na hukuman tayo. Ngayon, paano po tayo paano po natin maikakasa ang hukumang trial by jury sa ating pong saligang batas? Kumbaga maamendahan ang saligang batas para ipairal na ang hukuman trial by jury sa ating pong bayang Manila. Simple naman po. Wala tuloy yung aking wala. Dali Kaya natin. Kaya naman po, tabi-tabi po. Wala. Yun ito po ay aking mga naisagawa na ano ba ito? Ay hindi, ito po ayan i-introduce ko lang po sa inyo. Ito pong ating Philippine Trial by Jury Movement. Sana ko po ang founder at National President. Ito po ang nagsusulong na mamenda ng Bureau of Rights. Trial by jury. At syempre, meron po tayong political arm, para hindi tayo kailangan maniklod sa mga nakapwestong politiko. Tayo na mismo papasok sa political arena at sanay natin manggagaling ating po mga kandidato. Para never again na magkaroon pa ng dictatorial power ng sinumang presidente, nadagdagan pa kamo, hindi lang presidente yan po pwede maghari-harian, pati mga mayor dahil sa local government code. So, magsama-sama po tayo dito sa Partido KKK Demokratiko. Ano po, ang ating politika rito ay para makinabang empowerment of we, the sovereign but powerless Filipino people as jurors in a jury justice system. Po. At syempre, ang ating nga pong mga kandidato ay sa ating hanay manggagaling. Ano naman ang kasiguraduhan na pagka nalukog sa pwesto ang team juror ay hindi, kumbaga ay magnanakaw din, mangungurakot din. Lahat po ng ating mga kandidato kailan pong mirma ng covenant. Sagradong kasunduan sa mga mamayan. Kung saan nakasaad, nasa sandali siya ay may lukog sa pwesto bilang halimbawa senador o kaya ay kongresista o kaya party list na kasama sa team juror, ang unang plataforma po, una niyang gagawin, ihain dito po sa Kongreso ang panukalang amyenda sa Bill of Rights. Ano po, kung saan ilalagay ang batas sa kamay ng mga mamayan bilang mga juror sa grand jury at sa trial jury. At siyempre sa loob ng
reasonable period of time of 3 months, simulang magbukas ng sesyon ng Kongreso, kailangan may ihain po niya ito. Sa sandaling hindi po niya ginawa ito, siya po ay dapat na magbitiw sa pwesto. O nangangako siya na magbibitiw sa pwesto. Kapag hindi pa rin po niya ginawa ang magbitiw sa pwesto, ang kahit na sinong botante, gamit ang kasunduang ito ay maaaring dumulog sa Korte Suprema, diretso na, para maghain ng mandamos petition para siya ay sibakin bilang sa pwesto. Gamit ang sagradong kasunduan sa mamamayan. So, wala pong kaduda-duda na puritan po ang ating na dakilat na lisay ang ating pong advokasya rito, ang juror advokasya. And so, para masigurado lalo na tayo po ay magtatagumpay, tayo po mismo, ang makinarya politika. Tayong pwersa 99.9% sa pwera. Ang makinarya politika ng ating Team Juror 2028. Yung umpisa na po natin ang pag-oorganisa. No? Bilis-bilisan natin dahil 42,000 po mga barangay. Ha? Kung meron tayong sa bawat barangay ng isang chapter ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko, tagumpay po ang ating aanihin. At syempre, bubulong-bulungan din po natin ang ating mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, kaanak, kaibigan, maging mga kalaban. Gamitin natin ang social media para imulat po sila sa beauty ng hukuman trial by jury. I-share po ninyo. Ito pong ating mga contents dyan sa ating Juror Advocacy Channel, Mr. Juror Cruzada kontra Curatot. Ano po? Pag ginawa po natin yun, panigurado, tagumpay ang sambayan ng Pilipino. Tagumpay po ang pwersa 99.9%. It's a plan. Huwag natin ipagkait po. Pinaka-ambag po natin, pinaka-walang-wala ambag yung isang sagradong boto natin. Tapat na po yun. Kung meron po kayong extra na 5 piso, 10, 50, 100, 500, depende po sa inyong kakayanan. Mag-ambag na rin po tayo sa campaign kitty ng ating pong partido para may pangkapin mo ng pambilitan ng kapit pandesal sa ating mga volunteers. Ano po? Ito po ay sa diwa ng bayanihan. Diba? Sa ngalan ng pagtalima sa utos ng Panginoon, be your brothers and sisters keeper. At magagawa natin yun ng bongga-bongga kung juror po tayo. Kaya dapat lang, juror ka. Kapalit po inyo laging nakanda maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Pilates Lagari po lamang. Paki-subscribe, like, at share po itong ating video para mas marami po tayong maimumula. Nakahangay sa pwersa 99.9%. It's a prayer. May God bless us all. May God bless Philippines.